Higit 5 taon nang pinapatakbo ni Norman ang kanyang negosyong water refilling station sa Barangay Camp 7, Baguio City. Pero sa unang pagkakataon, bumaba ang kita nito noong Enero dahil sa outbreak ng diarrhea. Bagamat may patunay siyang negatibo sa coliform ang kanyang tubig, naghinay-hinay muna sa pagbili ang ilan sa kanyang customer. Negative po kami sa coliform. So, safe po yung tubig namin. Yun po yung sasabihin namin doon sa customer. Kaya, nagpa-xerox po ako ng marami nitong January. Kasi January po yung... lahat po ng mga customer na dinideliveran namin, binibigyan ko po ng lab test. Matapos ang serye ng water testing, ilan sa mga water delivery operators sa lungsod ay nadiskubreng walang permit o kolorum ang kanilang operasyon. Kaya naman, suportado niya ang pagpaparehistro ng lahat ng water delivery operators sa lungsod. Pero hiling din niya, mabigyan din ng permit ang kanyang deep well. Yung ROCO kasi, required kasi na magpa-lab test dito sa DOST. Isang requirements po yon, requirements po siya ng DOH para makakuha ako ng operational permit. So, na-lab test po yung raw water ko from deep well. Ayon sa pamahalang lungsod, bilang na ang mga araw ng mga kolorum na water delivery operators. Sa February 13 kasi, hindi napapayagang mag-operate ang mga ito nang walang sanitation permit mula sa City Health Services Office. Nakapaloob dito ang paggamit ng mga empleyado ng water delivery operators ng hairnet, rubber gloves at rubber boots. Kailangan din ay mayroong uniforme ang mga ito para sa proper identification. Pumunta na yung ating head ng ating safety department to sa different water deliveries at sinasabi nila na to adhere to the different what was agreed upon by the different water deliveries at our task force. Binigyan na ng National Water Resources Board o NWRB ng pahintulot ang pamahalang lungsod para magbigay ng permit para sa mga deep well at mamonitor ang operasyon ng mga ito. Pag ikaw ay lisensyado or ikaw ay registered sa National Water Resource Board, you have a monthly report to them, no? Quality and quantity. Nire-report mo the amount of water that you are extracting from the groundwater table. Nire-report mo rin sa kanila, minimeter pa yung deep well. City dapat ang mag-monitor ng compliance. We admit na the authority to issue permit nasa MWRB. Pero sana yung monitoring and the checking, city. So we are still, in fact, we are inviting the head of the MWRB. Mula kasi sa 1,300 na deep wells sa lungsod, 300 lang dito ang may permit sa NWRB. Dahil dito, nais muling amyendahan ng konseho ang water code ng lungsod. Nais idagdag sa ordinansa na pag-isahin ang mga panuntunan ng Department of Health at mapataas pa ang kakayahan ng City Health Services Office sa pagsusuri ng tubig. Tanging bacteriological examination lang kasi ngayon ang kaya ng CHSO. Totoo na sa business permit, we require the testing. But business permit is acquired only once a year. Although we have an ordinance that says that monthly, they're supposed to have testing. But several of these establishments do not undergo the monthly testing. Yun ang hinahanap namin ngayon, minomonitor. Magsasagawa pa ng konsultasyon ang sangguniang panglungsod sa National Water Resources Board, Department of Health, Baguio Water District, Local Drinking Water Quality Monitoring Task Force at mga water delivery operators para sa gagawing pag-amyenda. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.